Tapos ayaw naman nilang imbitahan sila Chika. Yun ang pagkarinig ko lately. Sino ba yun sila Chika? Siya yung officer na in charge yun sa confidential funds. Siya yung nag-receive ng cash. Security head na. Yes. So, sinabi niya na hindi po naman ibig sabihin na kung disallowed yung item na yun, ay ibig sabihin binulsa yun ng Vice Presidente. ayun naman. Ilang ulit na sabihin sa inyo yan. You're still trying to prove that a notice of disallowance is proof of graft. Ilang beses sabi, ewan ko ba dyan sa prosecution panel na yan. Dahil kasi akala nila, itong mga senador na ito, mahina mga utak nito eh. Saka bias naman ito in the first place eh. So, bigyan lang natin ng parang, wow, ninakaw niya yung 129 million, binulsa niya. Hindi nga eh. In fact, Kati, that notice of disallowance was, I researched, it was appealed to the Commission and Bank. Okay? Talo pa rin si VP doon. That's my understanding. Kaya siya umakyat sa Supreme Court. So may pending pa sa Supreme Court. So paano mo masasabi? In fact, tinanong nila yung auditor, nilalaki, is that final? Sinabi niya, no, because you can still appeal that. What are you trying to show na binulsa niya yan, na yung kinuha niya yung pera, inuwi niya, at ginastos niya for her personal use? Hindi nga yan criminal liability. Ilang beses na kayo sabihan ng Supreme Court, ayaw nyo pa rin matuto. Ngayon, how do you prove that is an impeachable offense when the ground for impeachment is graft and corruption? You are trying to prove it by proving that there is a notice of disallowance for a certain amount. But the conclusion is wrong. Bilyong-bilyong unprogrammed funds sa pambansang budget at isang impeachment trial na tila lumilihis sa katarungan at nagiging entablado ng pamamahiya, fishing expedition at trial by publicity. Saan na nga ba patungo ang Pilipinas? May maasahan pa ba tayo sa uri ng lideratong mayroon tayo ngayon? Ngayong gabi, bubuklatin natin ang katotohanan mula sa baha hanggang sa budget, mula sa bangayan sa impeachment hanggang sa tunay na pamantayan ng isang tapat at karapat-dapat na pinuno sa totoo lang tayo. Yun na. Grabe, Mother. Sabi naman ni BBM, huwag na kayong magreklamo kasi masanay na kayo dyan. Mag-adjust na lang daw kayo. Kasi hindi naman daw ang baha ngayon hanggang balikat nyo, hanggang tuhod na lang. Sabi ni BBM. At sinabi ni BBM, Kati, na gagawa siya ng mga, ano ba yun, yung mga basin-basin ba? Parang catch basin daw, para wala na daw talaga baha next time. Ewan ko kung ang iniisip nito ay 10 years from now, baka nakalimutan ni BBM na 1 year na lang siya and 10 months in office at hindi niya nasusolve itong corruption, ang flood control na prosecution at itong flood control mismo para mahinto na itong mga baha sa ating bansa. At palagay ko, Kati, may nagsabi na kay BBM, nasa Malaysia, over the years nila ginawa yan. Gumawa sa ng mga reservoir, yun ang sinasabi niya, catch basin. BBM, reservoir po tawag doon. Oo. Nagawa ho yun ng Malaysia in so many years and solved their flood problem. Pero dito sa Pilipinas, hindi mo yan na-solve kasi binadgetan mo pa simula ng 2024 hanggang 2025, baka simula pa 2023, ng flood control funds ng mga ghost at substandard na ghost flood control projects. Yun na nga, Mother, no? Kasi, alam mo, ano tayo, parang masyadong detached, no? Parang hindi niya talaga, mahirap talaga, ulitin ko na naman yan, paulit-ulit naman natin. Grabe mga baha, grabe. Diba? Sila ba kaya lang sumulong dyan? Wala. Grabe, diba? ng mga tilapia, nagpasukan na sa bahay ng mga bahay. Tapos yung isang ali, nagluluto siya doon. Yung baha hanggang bewang niya, nagluluto siya. Grabe. No? Ano ba ito, BBM? Life goes on? Ganon? Tapos diba? Sasabihin nyo sa amin, mag-move on na kami? Ano ba? Sino ba yung chair ngayon ng Blue Ribbon Committee? Si Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, mag-move on na daw tayo sa baha-baha na yan. At sa flood control projects na yan. At bigay na lang daw yan sa ombudsman ang pag-imbestiga niyan. Wait a minute! Kaping mainit.
Exactly. Oh, Hindi naman Senator, pwede yan. hindi ba ang Blue Ribbon, ang senador, ang trabaho ay iba kaysa ombudsman? Ang trabaho ninyo as senator is maghiring kayo dyan ng mga kakurakutan in aid of legislation. Baka sakali namang may batas kang maisipan dyan. Yung ombudsman, ay prosecution na po yun, investigasyon na charge ng plunder, etc. doon sa mga tinutukoy na mga kurakot. Iba po ang trabaho ng Blue Ribbon. Senator, grabe naman, Senator. Ipinapasa mo naman yung, di ba inalal kayo ng mga tao? Gusto ng mga tao mag-imbestiga kayo dyan in aid of legislation, ayaw mo. Yes, tama, Ayaw mo? Mother. Alam mo, Mother, ilatag natin ang mga numero at realidad na kinakaharap ng ordinaryong mamamayan, Mother. Ang misteryo ng flood control, bilyong-bilyong pisong budget ang inilaan sa flood mitigation sa ilalim ng DPWH at local government units. Ngunit bakit nananatiling barado ang mga daluyan at walang pangmatagalan na structural solution? Tapos, Mother, alam mo yung pasanin araw-araw na gastusin. Patuloy ang dagdag presyo sa langis na humihila pataas sa pamasahe at halaga ng pagkain. Ang buwan ng sahod, kinakain lang ng bills sa kuryente at tubig, Mother. Oo, at sa gasolina, Yes. di ba? Tumaas na naman by almost 10 pesos ang gasolina. Oo, meron Ikaw naman. talaga, BBM. Ilang beses ka na sabihan, pati ang mga congressmen na maayos ang pag-iisip, na suspend na yung collection ng excise tax at VAT sa kuryente, sa fuel at sa mga gasol at kerosene. Hindi mo pa rin ginagawa. Ayuda ka ng ayuda. Yung bigas mo may mga bukbok ba? Pangalan sa bigas, Kati, BBM. Yan. Buk-buk. Bukbok me. Ay, nako, Ay, Mother. nako po! Sana tayo pupulutin. At nasaan na ang 2027 budget? Meron na naman. DPWH budget. Siyempre. At ito na. Ang bago na namang diskarte, ha? Wala na daw flood control funds. Meron daw farm to market roads. Yes, Bongga. yun yung bago, no? FMR. Ano yung farm to market roads? Parang roads to my farm. Ganyan. So kung sino yung mga politiko dyan na may mga malalaking lupa, ng mga dami nila, na lalagyan nila ng mga kung ano-ano dyan, na negosyo, dyan nila idadaan ang farm to market roads. Mukhang mahilig sila sa letter M, no, Mother? Oo. Money, maleta, ngayon market. Oh, Farm to money, market. maleta, market ni Marcos. Yan. Alam mo, Mother, nakakalungkot kasi yung prioridad ng pambansang budget, sa halip na ibuhos ang pondo sa ayudang pang-agrikultura, at saka yung mag-subsidize sila sa kuryente at maayos ang serbisyong medikal, nako, lumulobong discretionary and program funds na walang malinaw na Ito transparency. na naman, pati Department of Transportation, merong confidential fund. Ano ba ang kino-confidential fund yun dyan sa Department of Transportation? Meron ba mga drone dyan galing sa China na kailangan nyo dyan monitor? Hirap Grabe, sa no? inyo eh. Mataas pa ang budget ng Department of Defense kaysa Department of Agriculture. Aba, ano ba yan? Secretary Chu Laurel? Ako, best friend ng Presidente BBM, mataas pa budget ng DND sa akin, hindi ako papayag niyan. Secretary Chu Laurel, Sir, ipaglaban mo yan kasi dyan kaming mga agriculture sector kami sa Visayas at Mindanao eh. Kailangan namin ng mga subsidy sa farmers, sa ang presyo ng fertilizer para bumaba, o tanggalin mo na lang yung tax sa pag-import ng mga ng fertilizer na yan para bumaba presyo niyan. O kaya, in the meantime, isubsidize mo muna yan. Yung irrigasyon. Secretary Chu Laurel, huwag kang pumayag. Bakit ba ang Department of Defense ay mas mataas pa ng budget sa iyo? Dahil ba mas gwapo sa iyo si Gibo? Hindi ako papayag dyan, sir. Kung ganyan, aawayin ko yan siya. Abay, wala naman tayong pinagkakaabalahan o pinagpreparan na digmaan. Bakit naman ang DND ay mataas pa ang budget sa Department of Agriculture? What do you know? Baka they do not know, ha? Since we are a poor agricultural country, ang pinakamaraming pong workers ay sa agricultural sector. Agree. Yan po. At saka, Kaya, yeah.
maliit lang talaga yung industrial kasi wala na nga nag-invest dito sa Pilipinas. Dito sa ilalim ni Bongbong Marcos, Cathy. Ayan, oh. Yes, actually, Mother, dapat pagyamanin po natin ang sariling atin. Wala tayong, alam mo, wala tayong sarili nating produce. Diba? Import Ang na dami pagkain. nating flat land. We just need to support the farmers. Diba? Wala magkakaroon tayo ng Dahil sarili. gusto nila mag-import na mag-import, pati ng mga pagkain, pati asukal ngayon, may smuggling na kayo dyan, ha? Aba, Secretary Laurel, kung ako sa'yo, hindi ka papayag dyan. Bakit ganyan? Sinisira nyo na naman yung sugar industry. Grabe naman ang bagsak ng presyo, sir. Maawa naman kayo sa amin. Tsaka yung blue crabs, maawa na rin kayo. Ano ba Grabe yung yan. mga ahensya ng gobyerno? Pati ninyo pinapatupad dyan. Yung mga rules ng importas ng export ba? Na kailangan ganitong quality ng mga ini-export nating crustaceans, yung mga seafood, ganyan. Kung ginagawa na nila ang trabaho nila, matagal na nilang na-solve yung mga sakit-sakit ng mga crustaceans na yan, mga crabs na yan, sakit-sakit ng mga peste. Oy, hindi tao yung peste ba sa sugarcane? Oo. Oo, ngayon merong yung pest sa sugarcane na pagpapababa ng sugar content ng tubo. Kaya, aside from that, meron pang mga smuggling ng asukal. Secretary Chu Laurel, taga Negros kami yan po ang hanap buhay talaga ng karamihan ng mga tao sa amin. Yan po, dyan po, kumukuha ng sweldo at pang edukasyon at medikal ng mga sugarcane workers. Maawa naman po kayo at ngayon lang naman kami nakahinga-hinga simula nung nag-martial law si Ferdinand Marcos. Ba't ba, Cathy, bawat Marcos ang presidente, talagang pinagigigilan kami dyan sa sugar industry. Alam mo, Mother, nakakalungkot yan. Dapat nga i-improve. Sobrang huli na tayo, mga kababayan, sa natin, sa yung pag-improve ng ating ang tawag ito, agriculture. Na pag-iwanan na tayo, samantalang tayo ang kauna-unahan or pinakamaganda na gumawa ng bigas noon at tinuruan lang natin ang Bangkok o Thailand. Oo, lalo na sa rice, di ba? Daling yan sila lahat sa IRRI ngayon, unli sa rice. Pupunta ka ng Thailand, unli yung rice mo doon sa kahit sa eskinita ka lang kumain. Correct. Kasi tinutukan yun ng hari nila. Di ba? Yung nakaraang hari ba? Tinutukan niya talaga yung self-sufficiency nila sa rice production. Kaya, kahit yan lang man sana, inasold ni Bongbong dahil yan naman ang promise niya ng eleksyon, anong nangyari? Nag-i-import na naman, Cathy. Kaya nga, alam mo, Mother, kulang alam mo yung Japan tsaka Korea, Mother, kaya sila successful, nationalistic. They support their own product. No, Diba? they buy their Sa own. technology, sa kanilang mga appliances, kaya, di ba, iba-ibang brands, pero gawa sa kanilang sariling bansa. Tayo basic pagkain Yes. Hindi talaga pwede, kahit kulang talaga ang production natin. Kulang production dahil wala namang ginagawa. Since 2022, ano bang ginawa ni Bongbong Marcos para sa agrikultura? Wala. Si Secretary Chuga, buti mukhang mabait naman, pero hindi ko alam kung agriculturist yan. Yun na nga, Mother. Pero dapat naman ipaglaban niya tayo dyan, yung agriculture sector. O yan. Yung farm-to-market roads na yan, bantayan po natin yan, Secretary Chu Laurel, na hindi po yan magiging substandard at ghost naman yung mga farm-to-market roads mo, baka naman puro naman yan, yung mga buhangin ba? Nakita mo yung mga flood control na bumagsak na naman ngayon dahil sa bagong baha? Balita ko, hanggang Ilocos Norte, may ganun Parang ang daming buhangin. Bato sa buhangin. Hindi, Mother, sabi nga, habang ang ating kapwa Pilipinong mahihirap ay naghihigpit ng sinturon, yung ating mga leader walang ginagawa, kundi magbangayan sa politika. Ano nangyari Abala pala sa doon? sarili nilang political survival. Ayan na naman, impeachment na yan, distraction lang yan. Ayan na naman kayo. Impeachment kayo ng impeachment. Hindi nyo nasusolve itong fuel crisis. Hindi nyo nasusolve ang inflation. Hindi nyo nasusolve itong... ang dami na kayang drug addict ngayon. At Yes. ang dami na namang crime sa mga drug addict, Ano ba ito? I-focus nyo na sa ekonomiya. Yung mga tax, nagrereklamo ng mga tao. At palitan, i-amend nyo na yung mga batas, itong ating mga panawagan sa kongresista at lalo na sa mga senador
na yung bat na yan, ay ibaba nyo na po yung bat na yan. Ang gusto sana namin ay PWD ka o senior o hindi, ay zero bat ka na sa Agree. lahat ng gamot. O, di ba? Bakit naman sa ibang bansa ay pwede? Bakit sa Pilipinas, pati ba naman gamot, ikamamatay na ng tao? May Correct. bat ka pa na 12%? Oo nga. Ano ba yan, Pero alam mo, BBM? yung pinaka-highlight kahapon, mother, ng impeachment. O, ano? Yung merong isang senador na hindi siya statesman magtanong. Sino? Isa si Raffy Tulfo ba yun? Oh, Si Senator patingin, Raffy patingin. Tulfo na talaga naman yung pagtatanong niya. Sige, ayan po. Panoorin natin. Di kasi ako nanood eh. Yung pagtatanong niya kay... Board na ako eh. Board na ako Miss dun eh. Gina. Pangalang Piatos, Oh, sige nga. mga pangalang mga belat, pagong, pusa, etc. Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. Hindi ko maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet, 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba nagtitunto? Oh. Ayaw my lang God. pag tinunto. Hindi na ako tinood, Yes, Your yun Honor. sinabi. Okay. Diba? How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? What kind of question is that? Objection. Irrelevant. Nasa average lang po ako Average. kapagkatao, Your Honor. Correct. Objection, Just like millions Your and Honor. millions and millions of Yeah. Filipinos. Good, normal. Ayan, no? Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, Ha? pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Dapat Colonel, belat. mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na Ano daw? Ano? Bila. Okay. Bastos naman Nag-rely ito po ni ako Senator sinabit Tulfo. po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Ang Be- bastos Belat, naman eh. ito. Belat eh. Why is the Magugulat ka, presiding di ba? officer not telling this senator judge to Magugulat please ako. do not use obscene, offensive language? At babae ang kausap niya. Ay, ang hilig kasi dito sa B eh. Yung ba yung nag-tip ng 250,000, Kat? Siya ata. Oo, sabi ng brother niya sa akin eh. Oh, kita mo, Oo. brother pa nagsabi. Oo, away yan sila ni Ben Tulfo eh. Oo, bastos ito. Dapat kung ako dyan sa defense, mag-privilege speech ako. Just because you're a senator judge, you are not exempt from the proper decorum and ethics in court. You are Ethics functioning as a what do you call this? A judge. Grabe ka, you're wearing a robe tapos you mention the letter B, E, ha? That is the private part of a woman. That is using a Cebuano or Bisaya word for the private parts of a woman. Yeah. Grabe oh. Ano Tapos nga eh. proud pa siya oh. Alam mo, ito lang ayaw ko dito, Kati, sa mga ganitong senador. Yung tinapusan nyo ba? Ano bang board exam ang napasa mo dyan, senator? Yan, CPA yan eh. Bumasa yan ng board exam bago yan nag-auditor eh. Kung sabihin niya she does not remember, hindi mo yan siya mapipilit kasi she does not remember. Agree. Di ba? Bakit sasabihin mo pa kung ganito bang mga pangalan na yan, hindi ka ba magdududa? Your Honor, that is no longer my job. Di ba? Kung naglagay sila ng alias dyan, that's not prohibited by the rules, why will I bother to require them to show me a warm body? Pero yung decorum na yan ni Senator Raffy Tulfo, sumusobra na yan ha. Senator Raffy Tulfo ha, isumbong nyo nga ito sa akin. Sumusobra ka na, Senator. That's already obscene, offensive language directed at a woman. Abay, sa Ethics Committee lang ng Senate, dapat tamaan ka dyan sa Gender and Development Committee ni Senator Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros! Kaya Moto proprio, dapat ipa-explain mo yan si Senator Tulfo. Why is he using offensive, sexual connotation language to a witness? Senator Risa Ontiveros, pakita mo na meron kang, tapang ka to defend the rights of women and the gender
the Quality Committee of the Senate. Ipa-explain mo yan si Senator Tulfo through the presiding officer. Puro ka pa-sweet-sweet ka dun. Risa na kayo dun sa Lilo. Oh. I think, Mother, no, hindi ata nabasa ni Senator Raffy Tulfo sa ilalim ng Rule 132 Section 3 ng Rules of Court. Paano niya mabasa, tsaka hindi man siya abogado ba? Hindi nga nag-research, di ba? Oo. May karapatan ng testigo na proteksyonan laban sa mapang-insulto, argumentative at paulit-ulit na Rule 136, the pagtatanong. witness has a right to be protected from repetitive questions already answered and from hostile offensive questions. Why is Senator Escudero allowing this? Di ba? Alam mo sakit talaga ng ulo ito pag nagsenador ako eh. Hari nawa magsenador ako. Huwag sana kami magbangayan nito mga ito, ti-Englishin ko talaga sila. Di parang, alam mo, Mother, nakikita ko parang pinupunuan nila yung kakulangan ng prosecution panel eh. Sila Dapat clarificatory question lang kasi, di ba? Walang tanong eh. Kung ako yung witness doon, sasabi ko, what's your question, Your Honor? What's your question? You mean that when you saw these names, you did not bother to... Your Honor, that is not my job. Because you're not prohibited from using aliases. So, I agree. That's already answered by the former auditor before me who testified. Eh gusto niya talaga, bastusan. Parang pinipressure eh, no? Mahirap talaga itong mga, ano ang tawag dito? Mahirap itong mga nagtitip ng tag 250,000. Kala nila, pwede nilang gawin kahit sinong babae lang dyan. By golly, that woman passed the CPA board. You know how hard that is? That's why I did that major in accounting. Because dudugote nga at ilong mo dyan. Alam mo, Diba? Mother, nakakahiya nga. Actually, kung pinapanood tayo ng ibang bansa na ganito yung pamamaraan ng pagtatanong ng ating mga judges, Senate judge dyan sa impeachment, eh nakakahiya. Una, ikaw ba, Mother, kung ako ay intel or ako ay asset ng isang intel, ng military, sasabihin ko ba sa'yo na eto po ang resibo sa Starbucks ako nakipag-meet dun sa asset ko? Tsaka yung pangalan ng asset mo. Oo, yung totoong pangalan ng asset ko. Di parang sinabi mong check nyo yung CCTV para makita nyo sino kami. Di ba? Parang, Kaya nga, sinabi na nga nung first na auditor nag-testify that there is no rule that prohibits them from using aliases because they are confidential agents. But there has to be a way of verifying also their identities. So that's, Yeah. di ba? Meron Agree. namang, anong tawag dyan? Yung parang program of action, ganyan. tas ayaw naman nilang imbitahan sila, Chika. Yun ang pagkarinig ko lately. Sino ba yan sila, Chika? Siya yung officer na in charge yun sa confidential funds. Siya yung nag-receive ng Yeah, cash. security head na, yes. So- Abay, bakit hindi siya? Kasi siya Exactly. naman ang receive ng pera. Ito pa, ano ko lang, clarify ko lang po ha, mga kababayan, bilang dating guro at dating commissioner ng COA, tutok sila ng tutok dyan sa notice of disallowance because they're trying to prove that DP Sara pocketed the money that was disallowed by the COA. Ilang beses ba kayong sabihin? May kanta din ganyan. May kanta din yan, ilang beses, di ba? Na Naghanap tuloy ako. Madera versus COA. Oh. Ang daming versus COA na desisyon ng Supreme Court that says a notice of disallowance is a civil liability. Hindi po yan criminal liability. Hindi po yan tantamount to graft and corruption. In fact, nung tinanong yung auditor na lalaki, sinabi niya na hindi po naman ibig sabihin na kung disallowed yung item na yun, ay ibig sabihin binulsa yun ng Vice Presidente. Ayun naman. Ilang ulit na sabihin sa inyo yan. You're still trying to prove that a notice of disallowance is proof of graft. Ilang beses sabi, ewan ko ba dyan sa prosecution panel na yan? Dahil kasi akala nila, itong mga senador na ito, mahina mga utak nito eh. Saka bias naman ito in the first place eh. So, bigyan lang natin ng parang, wow, ninakaw niya yung 129 million, binulsa niya. Hindi nga eh. In fact, Kati, that notice of disallowance I researched, it was appealed to the Commission and Bank. Okay? So, talo pa rin si VP doon. That's my understanding.
Kaya siya umakyat sa Supreme Court. So may pending pa sa Supreme May Court. kaso So pa. paano mo masasabi? In fact, tinanong nila yung auditor na lalaki, is that final? Sinabi niya, no, because you can still appeal that. What are you trying to show na binulsa niya yan, na yung kinuha niya yung pera, inuwi niya, at ginastos niya for her personal use? Hindi nga yan criminal liability. Ilang beses na kayo sabihan ng Supreme Court, ayaw nyo pa rin matuto. Ngayon, how do you prove that is an impeachable offense when the ground for impeachment is graft and corruption? You are trying to prove it by proving that there is a notice of disallowance for a certain amount. But the conclusion is wrong. Even so, with the notice of disallowance, which is not yet final because it's pending in the Supreme Court,